Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli po, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Movie Errata ko. At syempre sa ating papatuloy, mga minamahal kong mga kababayan, binabati muna po natin ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ang ating minamahal na First Lady Liza Araneta Marcos. At syempre ang ating mga Epifanio supporters, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan sa abroad na lagi po natin nakakasama, maging ang ating mga kababayang Luzon, Visayas, Mindanao na lagi po natin kasama dito sa ating programang Reaction Movie Errata ko. Okay, sa umaga pong ito mga minamahal ko mga kababayan, napakahalaga po ng ating pag-uusapan dito tungkol po sa sinabi po ni Sara Duterte, no? So ayon po sa ating napanood at nabalitaan dito po sa television maging sa social media, nagpahayag po itong si Sara Surimao na kung maaari daw o nagbigay po siya ng kahilingan na kung maaari magsampa na ng kaso agad laban sa mga taong may responsibilidad daw di umano sa pag-aresto sa kanyang ama, na kung saan po mga minamahal ko mga kababayan ay kasalukuyan pong nakakulong po ngayon sa The Hague, Netherlands, na wala pong iba kundi yung kanyang amang demonyo o bastos, na kung saan walang galang sa lahat ng nasa paligid niya, lalong-lalo na po sa Diyos na wala pong pag-aalinlangan na pinagmumura po nitong ni Digonyo. Kaya hindi na po ako magtataka kung bakit ganun na lang din po niya pinagmumura noon ito pong si Pope si Pope Francis, no? Naalala nyo? Yes, tama. Pati po si Pope Francis hindi nakaligtas sa malademonyong pagmumura po nito ni Digonyo. Tapos binabalita pa ng mga DDS mismo daw si Pope Francis ayaw na ikulong si Digonyo. Nako, talaga itong mga DDS talaga dahil wala nang magawa, dahil talunan na talaga. Nako, kawawa naman. Kaya nga, kung minumura po, pakinggan ninyo ito, kung minumura ko man po itong si Digonyo ngayon, dapat lang po sa kanya yon para malaman niya o para maisip niya na iba pala ang pakiramdam pag minumura ka ng iba. Okay, tuloy po tayo mga kababayan sa sentro po ng ating pag-uusapan ngayon. Okay, para po sa mga kababayan nating hindi po nakakaalam, yung naging pahayag po ni Sara ay may kaugnayan po sa kahilingan po din ni nito ni Amy Duterte para magsagawa ng investigasyon laban po sa mga opisyal ng ating gobyerno na kung saan ay sangkot daw di umano sa pag-aresto o pagdukot po dito kay Digonyo. So, at kung tama po ako kabilang siguro dito si Ambassador Marcos Lacanilao. Yes. Kung maalala nyo po kasi mga kababayan, iminungkahi po kasi nito ni Amy na magkaroon ng isang investigasyon laban po dito kay Ambassador Marcos Lacanilao dahil sa umano'y pang-aagaw nito ng kapangyarihan o tungkulin sa ibang opisyal ng ating bansa. So, okay, balikan po natin itong si Surimao. Ayon po sa balita, ipinahayag ni Sara Duterte na nais nilang makita ang mga kasong isasampa. So, nagmamadali po yung lola nyo Atat na atat si Surimao. Ba't kaya? O mga kababayan kailangan ko ng mga reaksyon ninyo. Ba't kaya atat na atat itong si Sara na makuha o makasuhan itong si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Interior Secretary John Vic Remulla, maging si PNP Chief Police General Romel Marbil at si CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III. Teka, parang may nahalata po ako at may naaamoy po ako. May naaamoy po ba kayo? Ay kung wala po ako, meron po ako naamoy. Nag-aalingaso po Parang may masamang dahilan
parang may masamang dahilan na naman po itong si Sara Duterte na gusto niyang gawin. Tama? So, dito po sa ating screen, sabi po dito ni Surimao, ito'y hihiramin muna natin sa balitang Rimate. Yes, akala ko Abante. So sa balitang Rimate po, sabi po dito ni Surimao, gusto naming makita na mafailan ng kaso yung mga tao na may kasalanan sa kung anong nangyari sa pagdukot kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ang ginamit po niyang termino o term ay pagdukot. Dinagdag pa niya na kung sinasabi ng administrasyon na hindi ito isang political na hakbang, dapat sundan ito ng mga naaayong aksyon na legal. So gusto niya talagang paniwalain ng ating mga kababayan na hindi legal yung ginagawa o yung ginawa pong pag-aresto ng ating mga otoridad dito po sa halimaw ng Pilipinas, no? Pero sabi lang po niya yon dahil hindi niya matanggap sa sarili niya na yung tatay niyang demonyo na katulad niya, na kamukha niya, ay wala nang magawa para sa sarili niya, para makaligtas siya sa kulungan ng dahig. At syempre, alam naman nating lahat, kaya pinapalitaw niya sa taong bayan na dinukot yung kanyang ama o yung tatay niya. Alam naman natin, di ba? Syempre, para makuha niya yung tensyon ng taong bayan o atensyon ng taong bayan. At syempre, para magamit na rin niya sa pangangampanya niya para masiguro niya na yung 10 tolongges na gusto niyang manalo, yung tinatawag nilang Duterte, ay manalo. Tama, mga kababayan? Pero, ito lang po masasabi ko, mga kababayan. Pero hindi alam ni Surimao na tanging mga tanga, gago, bobo, tokmol, engot, kupal, yan na lang ang mga pwede pang maniwala sa kanya. Hindi yata alam ni Sara na dahil gising na ang mga Pilipino sa katotohanan, ang tingin nila ngayon sa kanya ay baliw, bangag, sabog o praning. Yan po ang katotohanan. Okay, balikan po natin yung tanong ko po kanina. Ano ba yung tanong ko kanina sa inyo? Yung tanong ko kanina na kung bakit nagmamadali itong si Sara na makasuhan sila Jesus Crispin Rimulya, Jovic Rimulya, General Romel Marbil at General Nicolas Torre III. Ito, sa pananaw ko lang base na rin po sa aking pag-oobserba. Nitong mga nakarang araw po kasi, mga kababayan, naging usap-usapan po sa social media yung inilabas na kaso laban po dito kay Harry Roque. Yung kaso po na may kinalaman dito kay Harry Roque sa kaso niyang human trafficking, at base po sa aking napanood, ang nagpahayag po nito ay ang Department of Justice na pinangangasiwaan po ni Jesus Crispin, Jesus Crispin o Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. So muli po, para maunawaan po ninyo yung punto ko, muli hihiramin muna po natin yung balita na mula po dito sa Rimate News. Ayon po dito, mga minamahal kong mga kababayan, kinasuhan ng Department of Justice si dating presidential spokesperson Harry Roque kaugnay sa pagkakasangkot nito sa sinalakay na scam hub sa Porac, Pampanga. Si Roque ay sinampahan ng Qualified Human Trafficking sa Angeles City Regional Trial Court o RTC sa Pampanga. Okay, sa mga kababayan po nating hindi nakakalam, ito pong ikinaso po dito kay Roque ay walang piyansa. Kaya napakabigat at balita ko nga habang nagkakape po itong si Roque sa lungga na kung saan po doon siya nagtatago. Nung nalaman po niya o nalaman po ito ni Roque, nahulog po sa kanyang kinauupuan yung baboy dahil alam niya na wala po itong piyansa. Paano ko po nasabi? I-search po natin. Okay, sandali. Search po natin sandali Okay, eto. Ipapalabas po natin, ipapakita po natin dito sa ating screen. Sabi po dito,
May tanong po what is the Philippine law on human trafficking? So sabi po dito, ita-translate po natin sa yung tanong na to, ita-translate po natin. Sabi po dito, ano ang batas ng Pilipinas sa human trafficking? Okay, basahin po natin. Sabi po dito, qualified trafficking shall be penalized by life imprisonment and fine out not less than 2 million but not more than 5 million pesos. So, ang qualified trafficking daw, mga minamahal kong mga kababayan, ay may kaparusahan daw habang buhay na pagkakakulong at pagkakabilanggo at ang masama pa dito. Maliban na makukulong na nga itong si Roque sa kulungan ng mga baboy, pagmumultahin pa po siya ng hindi bababa sa 2 milyon. Agay, kawawang Roque. Siguro nung nalaman niya to, no, napakamot siya sa puwit niyang may kagid o may buni. O kaya naman, napautot ito na may kasamang tae. Ay, sorry nga pala sa mga kumakain, hindi ko po sinasadya. So, nung nalaman din po ito ni Surimao, mas tumindi po yung galit niya sa administrasyon ngayon. Syempre, di ba? Mas lalo na dito kay DOJ Secretary Remulla. Siya yung may hawak ng DOJ. Tapos, ang masama pa po nito, mga kababayan, ilang oras lang matapos lumabas yung balita tungkol dito kay Roque, lumabas din po yung balita. Sinabi rin po mismo niya sa balita na nakatanggap din siya ng sulat o sumon mula po sa Office of the Prosecutor kaugnay ng investigasyon sa kasong isinampa po laban sa kanya ng National Bureau of Investigation o NBI. So, sa katunayan, ayon po dito sa Abante News, hiramin muna po natin ipa-flash po natin dito sa screen. Sabi po dito, kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na nakatanggap siya ng summon order mula sa Office of the Prosecutor kaugnay ng investigasyon sa kasong isinampal laban sa kanya ng National Bureau of Investigation o NBI. In fact, sabi niya, ako man ay nakareceive din kanina ng summons sa Office of the Prosecutor sa pinali ng National Bureau of National Bureau of Investigation na kaso laban sa akin ayon kay Duterte. Ayun, akala ni Sara libre na siya. Akala ni Sara hindi na siya hahabulin ng NBI dahil Vice President nga naman siya, di ba? Pero sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan, kitang-kita po sa mga mata ni Surimao na habang siya po ay nagsasalita o sumasagot sa media nung sinasabi po niyang siya po ay may sumon, latang-lata po siya. Hinang-hina. So, ano ka ngayon, Sara? Kawawa ka naman. Wawa ka naman. Mukhang malapit ka ng mamalagi sa hawla. Kung ako nakikita ko, mukhang ang kulungan ang magiging tahanan po nitong mga Duterte. At sigurado ko yung tungkol sa 50 billion na hindi mailabas-labas ni Paulo Duterte, darating din tayo sa punto na yan na pananagutan din ng kapatid niyang gunggong si Raulo, gago, magnanakaw na katulad niya. So sa mga magtatanong, siyempre, yung sumon po na ipinadala po o natanggap po ni Sara, ito po ay mayroon pong kaugnayan sa usapin po ng kanyang pagbabanta po sa ating mahal na Pangulo, maging kay First Lady Lisa Araneta Marcos at maging dito po kay House Speaker Martin Romualdez. At kung hindi po ako nagkakamali, Sandigan Bayan po ang kalaban dito ni Sara, na kung saan ang nagreklamo po sa Sandigan Bayan ay mismo ang NBI po. So bumalik po tayo sa usapin na kung saan nagmamadali po itong si Sara Duterte na kasuhan itong sila Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at iba pa. Alam nyo, sa nakikita ko lang po may kinalaman po itong pagmamadali po ni Sara na makasuhan po itong si Secretary Remulla
sa kadahilanan pong para, ako sa tingin ko lang para makaganti po agad sila. So, paano ko po nasabi? Kahit naman po sino alam ang motibo ni Sara kung bakit atat na atat siya nakasuhan sila Secretary Remulla ng kasong kidnapping. Dahil alam niya na hindi po basta-basta yung kasong ito. Ba't ko po nasabi? Dito po sa ating screen, makikita nyo po, sabi po dito, Article 267. Okay, tuloy po natin ang pagbabasa. Kidnapping in serious illegal detention, any private individual who shall kidnap or detain another, or in any other manner deprive him of his liberty shall suffer the penalty of reclusion perpetua to death. So, malinaw po yun. So, sa mga hindi po nakakaintindi nun, so, papaliwanag ko po sa inyo, papaliwanag ko po sa inyo kung paano po ito at anong sinasabi dito. So, sabi po dito, pag kidnap at seryosong illegal na pagkulong sa sinumang pribadong individual na mangkidnap o magpapakulong sa iba o sa anumang paraan ay aalisan siya ng kanyang kalayaan at siya ay mapaparusahan ng parusang reclusion perpetua o hanggang kamatayan o habang buhay. So, kung titignan po natin at pag-aaralan po nating mabuti, mga minamahal ko mga kababayan, matindi rin po itong kaso na to dahil may kaparusahan din po itong reclusion perpetua katulad po ng pwede ring ihatol dito po kay Harry Roque sa kaso niyang human trafficking. So, sa nakikita ko, kaya nagmamadali itong si Sara, nakasuhan po sila Secretary Remulla ay para makaganti sila agad. No? Kaya agad-agaran ang gusto niya. Pero ganun pa man, wala po tayong dapat alalahanin dahil lahat po ng naging aksyon po ng ating mga nasa otoridad ay nasa batas o naaayon po sa batas. At ayon pa nga po kay Secretary Remulla, mas maganda. Mas maganda, natutuwa pa nga sila. Hindi sila nalulungkot. Iba po doon sa naging reaksyon ni Sara, maging ni Roque. So, gusto pa nga po nila Secretary Remulla at mas maganda para sa kanila, nakasuhan sila para mismong ang korte na, mismong ang korte na nga ang magsabi dito po kay Surimao na talagang ang ginawa ng ating mga nasa otoridad ay naaayon lamang sa batas. Alam niyo, sa totoo lang, paano naman kasi malalaman ni Sara Duterte, kung nasa batas ba o wala yung ginagawa ng ating mga otoridad? Matagal na siyang hindi nagbabasa ng libro patungkol po sa batas. Bakit ko nasabi? Kasi mas busy po siya. Mas busy po itong si Sara sa pagnanakaw sa pera sa taong bayan o sa pera ng taong bayan. At syempre, busy rin siya sa paninira sa ating mahal na Pangulo. Kaya nga ang laman ng utak niya ngayon, ayon na lang po o base na lamang po sa inaakala niyang tama. Pero ang totoo, wala na siya sa tamang pag-iisip. Pero kung ako po ang tatanungin ninyo, kung sino man ang dapat makulong ng habang buhay, wala na pong iba kundi ang mga Duterte. Dahil lahi sila ng mga traidor, mga magnanakaw at adik. Ngayon, Sara, masakit bang tanggapin, makinig ka, gunggong ka, na ang mga kahayupan nyo ay malapit ng mag-ending? Kawawa ka naman. Pag pinapanood kita sa interview mo na mga medyang bading, para kang nakalutang sa hangin. Ang layo ng iyong tingin. Para kang adik na nakikipag-usap sa salamin. Ba't di mo kasi, alam mo Sara, ba't hindi mo kasi aminin? At tanggapin na wala ka nang magagawa kahit mag-inarte ka pa at magmakaawa. Kahit lumuha ka pa ng dugo, Sara. Wala nang maniniwala sa inyo. Dahil malinaw na sa lahat, likas na manlilinlang, likas na magnanakaw, likas na mga traidor, at higit sa lahat, likas na mamamatay tao. Kaya kung ako sa'yo, Sara, umpisahan mo nang ibalik
yung perang ninakaw ninyo sa mga Pilipino. Baka sakaling mapatawad pa kayo na mga Pilipinong matagal nyo nang pinagloloko. Ang hirap kasi sa'yo, pag nakakahit-hit ka ng shabu, ang lakas ng tama mo. Kung ano-ano na lang ang sinasabi mo. Pag basag na basag ka na, yung utak mo, o pag basag na basag na yung utak mo, dahil sa kakasithit mo ng shabu o sa kakasinghot mo ng shabu, Pangulo namin ang pinagtitripan mo. Tingnan mo, dahil sa kakahit-hit mo ng shabu, tingnan mo, ano nangyari? Dahil na rin sa inggit mo sa aming Pangulo. Pati yung mga Pilipinong kumakain ng bigas na nagkakahalaga ng 20 pesos, pinaglalait mo. Ano ngayon ang napala mo? Dahil sa sabong hinit-hit mo, hindi mo na tuloy malaman kung tama o mali ang ginagawa mo. Dahil sa katarantadahan mo, dahil sa lantarang paninira mo at panggugulo mo sa administrasyong ito, mas lalo tuloy nawalan ng respeto at tiwala yung mga Pilipino sa'yo. Yan ay dahil na rin sa kagagawan at katangahan mo. Kung sa bagay, hindi kita masisisi, Sara. Dahil alam ko naman na talagang manang-mana ka sa tatay mong demonyong katulad mo. Pero ganoon pa man, isa lang ang dalangin ko para sa iyo. Sana maaga kayo magkita ng tatay mo doon sa imperno o doon sa kulungan na kung saan nandoon yung tatay mo. At sana mapaaga din yung impeachment mo. Nang sa ganun, mawalan na kami ng vice presidenteng demonyo na katulad mo at isang gaga at magnanakaw at putang ina mo ka. Ba't kapag buhay kang tarantado ka? Palamunin ka lang naman sa bansang ito. Pahirap ka lang sa bansang ito. Demonyo ka. Kung ano-ano pang ginagawa mo. Kung ako sa'yo, ituloy mo na yung pagpapatiwakal mong gaga ka. Tusukin mo na uli yung leeg mong gaga ka. Dahil wala ka namang kwenta. Ano nangyari sa'yo ngayon sa kagagahan mo? Akala mo tama yung pinaggagawa mo? Sinasabi niyo bangag ang aming Pangulo. Sino kaya ngayon ang pinagtatawan ng mga Pilipino o pinagtatawanan ng mga Pilipino dahil sa ang ginagawa ay hindi na tama? Na nagmumukha ng adik doon sa kanto ng Quiapo. Ikaw, Sara, ikaw din ang sumira sa pagkatao mo dahil sa kasakiman mo sa pera at kapangyarihan, lumabis ka. Pati yung mga taong kumakain ng 20 pesos na halaga ng bigas, nilalait mo. Yes, alam namin, hindi ka kumakain ng ganong klaseng ganong kahalagang bigas dahil yung pera namin na iniipon mo, na hinahakot mo, binubulsa mo, na umaabot ang bilyon-bilyon, kaya ka nakakabili ng bigas na malaginto yung presyo. Pero ang kapal ng mukha mo, amin yan, ibalik mo. Ang dapat sa'yo, sinasampal ka. Ang dapat sa'yo, pinupugutan ka ng ulo at tarantada ka. So mga kababayan, pasensya na po kayo kung ganito po ang ating mga naging birada ngayon. Dahil po sa sumusobra na po kasi itong tarantadang ito Pero nakita niyo naman yung reaksyon ng ating mga kababayan, di ba? Pag-usapan naman natin kagabi yan na sinusuka na siya. Sa Calabarzon lang maraming nag-message sa akin. 0. Basta itong si Duterte, 0 talaga ito sa lugar ng Calabarzon. So sa ating mga kababayan, muli po tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.